May babala. Oho. Kayo ay sasampahan ng kaso Oh. kapag ka, Oh. kung sa bagay ito pinag-aaralan pa, ha? Nako, baka pagsigil sa karapatang ano yan, malayang pamamahayag yan, ha? Alam mo, Jen, ang karapatan sa malayang pamamahayag Oo. ay hindi lisensya para maglabas ka ng mga impormasyon na hindi naman totoo, lalo pa at nakasisira sa reputasyon ng isang tao. Ay, tama naman yan, oh. Di ba? Oo. Di ba pwedeng Kasi- sabihin, may karapatan ako eh. Hindi absoluto po yung karapatan na yan. Tama Oo. ka. Yun lang karapatan mong maglabas ng larawan. Pero ngayon, sa bagong batas natin, Naku, na? hindi na. Dati, Basta-basta ang pwede. suspect ay makikilala po, ganito, lalaraway mo yung mukha. Ngayon, pagka-suspect, iba-blurred mo na yung mukha. Tapos di mo pa sasabihin ng pangalan. Yun, oh. Paano mahuhuli yan, di ba? Wala. Ang pinaghahanap pong suspect ay kulay dilaw ang buhok. Naku po. Oo, tapos ganito, kulay orange ganyan. Oo. Kung tawagin po siya alias Naruto. Naku po. Oo. Ito naman, may kaugnayan dun sa... ang dami na akong lumabas kasi nito. Na? Na ang First Lady Lisa Araneta Marcos ay iniuugnay sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Yan. Los Angeles, USA. Yan ang sinasabi natin. Oh. Ang sabi ho ni Jose Claire Castro, humanda kayo. Yan, naku, delikado kayo dyan. Sa mga naglalabas na mga kung ano-anong balitang yan. Pasado kasi personal nga naman yan. Hindi Nasaan naman eh? kinukumpirma. Oo. Kayo yung mga obstructionist kayo. Oo. Fake news. Oho. Fake news yan, dokumentong inilalabas ninyo. Siguro mas maganda, pakinggan natin. Si Auntie Claire? Oo. Sige, sige. Oh. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Ayun, Nelson. Oho. So yan po ang paliwanag ni Yusek Claire Castro. Oo. Pero ba't parang galit na naman si Yusek, ano? Oho. Anyway, sige, yung talagang karakter niya. Dahil dyan. Oo. Dahil naman tayo, hindi naman tayo naglalabas ng balita walang ebidensya, di ba? Totoo, hindi nga natin napos na pag-uusapan niya. Ilang araw na, ayaw natin patulang ng gusto eh. Kasi tinitingnan natin kung ano ba talaga. Totoo, Yes, di ba? oo. Nagtataka nga sila, ba't hindi nyo tinatalaka yung ano, ganyan? Ay, ito na. Oh. Kasi ang hirap kasi talakayin yan. Mahirap po kasi talakayin kung Masyadong polluted yung story. wala ka namang pinangahawakan. Oh, di ba? at saka una, hindi natin alam kung yung veracity ng report kasi polluted masyado eh. Eto na. Ayan, sige. Eto na. Oo. Eto na, mga babayan. Eto na nga. Oh. Nakakuha na po ang Net25 News and Information ng original copy ng Beverly Hills Police Department letter report sa Sa kaso ng pagkamatay
ng businessman na si Paulo Tantoco. Sa Beverly Hills ba nag-imbestiga? Oo. Ah, Diyan ako nakatira dati dyan eh. Ano ba yung number ko dyan? Sa anong number yung Beverly Hills? 92210. Beverly Hills 9210. Parang napanood ko yan. Yan ang address ko dyan eh. Oo. Sino kapitbahay mo doon? Si ano. Oh. Ang sabi dito sa, pakita mo, Oo. makikita ho sa ipinadalang incident report, nag-request po kasi yung Net25, ha? Oo. Para magkaintindihan. Wala akong binabanggit sa report, ha? Yung tinanggap natin, ha? Oo. Kasi baka naman kayo kumuha rin, iba yung natanggap nyo, o baka naman... So bago ito, tinamper. July 15 na. Bago. July Bago, 15, 2025. Yan yung 16 pa lang ngayon, di ba? Yes. Hapon lang yan eh. Ang letter natin, response to California Public Records Act request death investigation report 25-11805. Yes. Okay. Kasi meron silang batas doon kapag ka ikaw, parang sa atin yung Oo. freedom of information. Ah, Dito, pagka nag-request ka ng isang document, written request talaga. oo, na hindi naman exempted doon sa batas na yon, Oo. ipaparnis ka nila, Ayan. bibigyan ka nila. Sige. Ayan ho, ang problema, wala hong binanggit na dahilan ng pagkamatay. Wala yung, di ba, overdose ng cocaine. Kasi yung lumabas sa mga social media account Meron. na meron the overdose, Yes. cocaine daw, yung pagkamatay ng tao. So dito walang binanggit. Okay. Eto pa, wala ring binabanggit na mga taong kasama si Tantoco na isinulat sa police report. Kagaya ng pangalan na nakalagay dun sa nilalabas na umano ay police report na nandun ang pangalan ni First Lady Aha. Lisa, meron pang si yung artista. Oo, kung sino-sino pa, oo. Alexa. Oho. Miro, Oho. at iba pa. Sinabi ho ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na wala ho silang inilalabas na ganong impormasyon. At ang kumalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered. Tampered. Ang tampered ang? Yung mga lumabas. Na nandun yung pangalan ng First Lady at nandun din yung cocaine overdose. Hindi raw yun ang official police report na inilabas nila. Ayun, so itong lumabas na yan, ito ba yung sinasabi? Yan yung idirigdag sa ilalim. Death investigation, tapos may mga pangalan, etc., etc. Yes. So hindi totoo, based doon sa Beverly Hills Police Department. Yes. Oh. Ang nakalagay lang dito, summary of incident. Wala yung bilog na yan na nasa baba. Pero ang nakalagay dito, summary of incident. On Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Tuldok. Tuldok na. Pero Ayun, dito, may period na yun, tapos ito, dinagdagan. ayaw, may kartong doon. Yung kartong na... Whatever. Ano yan? By paramedic. Oho. Tapos may... And the cause is initially suspected to be drug overdose. Wala na yun. Ayun. Hanggang sa Alexa Miro, wala na So yun. itong fake dinugtungan nila. Dinugtungan. If you should have any question, please feel free to contact me. Sincerely, Donna Kersey, So itong... Record Supervisor. Oho. So hindi totoo itong papel na ito. Ay, si Donna Kersey din yan eh. Oho. Ano, records, pareho lang eh. Ayun. Pero wala yung nakabilog na yan. Pero yung ating sulat naman, batay sa pagkakasagot nila, Nelson, pakibalik mo nga direct doon sa, yan, ito Ayan. namang liham na yan. Oo. Oo. Parehong pareho. Maliban dun sa nakabilog na pula. Ayun, idinagdag yun. Oo, dagdag. Sige, ibaba mo pa.
Oho. Crime/incident, death investigation, Oo. location of incident, 9876 Wilshire Boulevard, number 504, Beverly Hills, California, CA 90210, Beverly Hilton. Date reported date/time, March 8, 2025, 11:32 a.m. Date, time, and incident, March 8, 2025, 11:32 a.m. Victim age 1, Paulo Tantoco /44. Ayun. Yung sumunod na page. Oh, next page. Summary of incident. Ayan yung binasa ko kanina. Ayun, summary of incident, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officer were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Balik natin. Nawala, sumobra. Yan, not breathing. Sana. Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Tuldok. Yung sa kabila, may ano yan. May dagdag ng mga pangalan, mga salita. kung Hindi sino. pa tuldok yan. Oho. Koma pa yan. Tapos sa sumunod, and the cause is initially suspected to be drug overdose. Tapos nagbanggit iba't ibang mga pangalan. At tapos nakita, white powdered suspected to be cocaine was seen scattered on Oho. tables and the floor. Wala yun. Wala yon. Tapos meron pa, companion of the victim. Ibig sabihin, nandun ha? Oho. Nasa kwarto. Companion of the victim were, ano yun? Surrendered ba yun? O, summoned to BHPD for questioning. Ayun, Police Who Department, were- Beverly Oo. Hills. Tapos binigyan na ng mga pangalan. So wala po lahat yan. Ayun. Sa atin wala tayong pinagtatakpan nito, Nelson, kundi factual lang ito. Ang sinasabi natin sa ating mga kababayan ay, Ito nakuha natin. ito nakuha natin sapagkat ang atin hong himpilan ay nag-request doon sa Beverly Hills. Kasi hindi natin, kung gusto kasi mag-report kami tungkol sa kasong yan, Oho. titindig kami kung ano yung totoo. Kung ano lang yung factual. Kung ano. Kaya lang naman natin sabihin na ganito, hindi naman pala. Oho. Di ba? So, ano ngayon ang sitwasyon nito, Nelson? Ito lang ang tatanggapin natin kasi yun ang sabi ng Beverly Hills Police Department. Oh. Kaya pa nagagalit si Auntie Claire. And then siguro, nag-request na rin sila na una. Ayun. Siyempre, papakonfirm nila yan kung totoo ba yung kumakalat. Sino ba nagpakalat ng balita na yun? Ah, Kasi parang nagkalat pag sa social media. Di ba? sila. Unang kumalat kasi sa social media. Alam mo, Jen, ganito yan eh. Ha? Oo. Ito may teorya ako eh. Oh. Pagka ikaw ay masyadong nakasuporta sa isang tao, Oo. Kung example, sino man yan. Kung sino man yan. o Oo. kaya ay galit na galit ka sa isang grupo, Oo. edi kahit na anong ibigay sa'yo na makakasama doon, hindi, tuwan-tuwa ka na. Ay, di ba? oo naman, hindi Gagamitin mo na agad. Wala ka ng tsansa para itama o kumbaga double check yan. Yes. Yun ang pagkakamali mo. Kasi baka naman, ito naman, hindi natin sinasabing ito yung nangyari, di ba? Oo. Baka sinubuan ka na para ikaw ay ipahamak, ikaw naman tuwan-tuwa pa, di ba? Oo. Maraming ganyan sa social media. Yung kunwari ay sinang-ayunan ka. Oo. Tapos, katulad lang dyan nung inaresto si dating Pangulong Duterte, Oo. dinala sa ICC. Oo. Tapos naglabas na mga komento ang iba't ibang abogado. Oo. Meron doon mga, alam mo, yung attorney ng Legally Blonde. Oo. Diba? Si Attorney Wu ng Korean novela. Yes. May mga, tsaka yung sa Murder, How to Get Away with Murder na nobela. Oo. Lahat ng mga abogado na yun, nagkaroon ng statement na kinokondina yung Pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. kung ikaw ay kasang-ayon nung damdamin ng mga yon, baka Gagamitin mo, ang guluhan mo yan. gagamitin mo parang totoo. Dalawang mga sikat na abogado. Ayun. Yun ang nangyari sa iba. Pero ang totoo, wala ba talagang statement yung mga yon?
Eh, paano ano yung mga tau-tauhan sa nobela? Fiction yun, no? Fiction. Mukha kang ano ngayon, di ba? Mukha kang tanga. Yung nangyayari sa'yo. Oo. Kasi maaaring gawin sa'yo yun dahil Oo. alam nila na die-hard supporter ka, Yun di nga, ba? oo. Eh, ikaw naman, dapat gamitin mo naman yung isipan mo, di ba? Kaya sa panahon talaga yan, mahirap maging bobo, no? Ayan ay sa magkabilang panig, ha? Oo. Eh, kasi, Kaya dapat magpakatalino rin tayo paminsan-minsan. Kaya no? dito sa programa- Hindi pala palagi pala dapat. Minsan-minsan. palagi tayo magpapakatalino. oh. Ay, sa programa natin, Oo. pagka hindi namin dinidiscuss dito, ibig sabihin, wala kaming panghahawakan Oo. o maaaring kinukumpirma pa namin. Kaya, Ang iba kasi kating-kati. Oo. Para bagang gusto nilang tapik-tapikin yung batok natin. Talakay nyo. Hinihintay namin ang inyong mga magiging komento. Kaya ang problema ngayon, baka ito'y hindi pabor sa gusto nyo marinig sa amin. ayun nga. Di ba? Oo. At baka pag hinalaan nyo pa kami na, ay, pinagtatanggol nyo yata. Hindi ho. Hindi. Doon na tayo sa Factual po yung ating doon lang tayo sa pinag-uusapan. totoo, ha? Yes.